Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius? Sa week na to, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, video natin ay single dad. Single dad o senior na lalaki. So, pwedeng kayo mismo to, ito person nyo o kakilala nyo. Ngayon, anong nangyari dito? Bakit bumaliktad to? Itong 7 of Cups natin. Ito iniisip ko, may temptation kasi doon eh. Kaya lang single naman siya. So, hindi siya tatama. Pero case-to-case basis pa rin naman. Temptation, deception card kasi kung baliktad. Itong 8 of Cups, kaya nga may last doon. Oh. Desire, last. Temptation, distraction, disarray. O sabihin na lang natin ito ay may kinalaman sa disappointment. Disappointment. Maganda nga kung i-clarify natin to. Kasi maganda, ano to eh, hindi natin masabi kung positive, negative ito, positive. Pero, clarify natin to. Well, siguro tatama na to sa niloko siya. Kaya siguro single dad siya dito. Ito yung current status niya, single siya. Galit siya eh. Hindi ko kinuha dyan yung meaning. Galit siya o wala nang pakialam. Pero more like, niloko siya. Nandito na siya sa process ng healing. At nagsisimula na siyang mag-move on. Nag-start na siya ng nag-start na siyang umaksyon. Sabi natin may initiate, na pala nakalagay, take action. May initiative na siya dito na magbigin na lang ng panibagong yugto ng buhay niya. At hindi na umasa dito sa ex niya na magkakabalikan pa sila. Positibo siya na
malalampasan niya itong trial na kinaharap niya. Pero again, either bitter o in-accept na lang niya na wala ng pag-asa ng connection nilang dalawa. Pero grabe eh. Sabagay, single dad o senior na lalaki to. So, kaya pala siya single. Kasi, ongoing to eh. Ongoing yung separation. So, paano natin malalaman kung para sa inyo ba ito o hindi? Ito yung person niya. Okay? Pwede rin naman sa kakilala niya. So, doon muna tayo sa person. Leo. Sa person niya. Oh, Leo ulit. Libra. Kung kakilala, halimbawa, dito mama sa inyo, di baka dun sa kakilala niya. So, kakilala, tatamaan ay fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, o Gemini. Ibang senaryo na to. Minsan nagdidikit, pero madalas hindi. Tulad ngayon, hindi na to dikit. Kasi ito single dad eh. Ito in a relationship. Pero hindi siya kasal. Wala ring anak. May jowa lang siya. Pero yung bida natin ay lalaki. Masaya naman siya sa relasyon niya, pero bakit ganito? Kung masaya, may the devil, pero tingnan natin. Sabagay, may the lovers naman dito at the sun. So, pwedeng kayo mismo to, o ito yung person nyo, o kakilala nyo. Masaya naman sa relasyon, yun din yung meaning nito. Pero, ano to, the devil. Ito yung nagbabadyang future, oh. So, ito yung ongoing. Ano nangyayari, ito yung future, ano yun? The devil tayo dito. Magiging toxic. Okay dito. Oh, kita nyo naman. Dito yung gas, ano. Okay dito eh. Ito yung ongoing na nangyayari. Pero pagdating dito, future na. So, clarify natin. Ay. So, yung something na toxic, may magbabalik na ex. Hindi ko nga lang masabi kung kaninong part. Kung sa part ng lalaki o dun sa partner niya. Pero, yung toxic energy, ito kasi ay usually, kung di reconciliation ay ex-partner, involvement ng ex. So, yun yung toxic energy. Okay? May involve sa ex ulit. O mag-reconnect sila o baka maging sila ulit. Kasi pwede rin cheating to eh. The devil. Kasi toxicity to. Evilness. So, papasok na din dyan yung secrecy, cheating. So, kung cheating man yan, ex. Ex yung ano, someone else. Ngayon, punta tayo dito sa clue natin. So, ito yung person niya. Person ng Aquarius. So, hindi ko nga lang masabi kung sino kayo dito sa kwento kasi binibigyan ko lang kayo ng idea para makilala nyo itong mga pinagsasabi kong tao. So, ito yung person. Okay? Person niya. Capricorn. Libra. Aries. Ngayon, kung dito mama sa inyo, baka dun sa kakilala nyo. So, kakilala, Capricorn, Gemini, isa sa Watas,
Ano pala to? Air sign. Isa sa air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Pero specifically, Gemini, umulit. Malaki chance kung Gemini. Kung sa kakilala. Ngayon, hoy! Teka lang, wait lang. Shh. Huwag na yan! Huwag na yan! Panis na yan! Kakain tayo mamaya. So, commercial muna. May kausap lang ako sandali. Nakain tayo sandali na lang. Antayin na lang. So, back to the reading. Kuha tayo ng ibang deck. The house. Ay! The snake. Well, maraming pwedeng case dito. Una, may taksil sa loob ng bahay. So, papasok dyan yung cheating, betrayal, envy. Family dispute na to, actually. So, with ka-roommate nyo, sibling, anak, parents, karelasyon, basta kasama sa loob ng bahay ay maaring maging taksil. O baka makaaway nyo. Enemy rin naman kasi to eh. Enemy, betrayal, ay no, third party. Ay, nakalagay pala. Backstabber. O baka maging somewhat aggressive. Ano pa ba pag snake? Prone sa lying. Lying, deceit. Jealousy. O, isa pa yan. O flirty. So, case-to-case basis. Pwede rin namang card ng pagiging sarcastic. Sarcastic, fierce, ano pa ba? Problem ba? May dala siyang problem. So again, nandun sa loob ng bahay, family, karelasyon, o biological family. May something na trouble na nagbabadya sa loob ng bahay na to. Ewan ko, for some reason nakakatakot kasi yung ahas eh. So, pagpasok ng iba sa inyo, parang creepy yung vibe dun sa bahay. So, may pupuntahan kayong bahay na gano'n, mababay nyo, medyo nakakatakot. O baka ito yung mismo yung bahay nyo. So, case-to-case basis. So, depende. Kung saan nyo ma-feel yan. Yung creepy energy. Okay? Napagpasok mo pa lang, parang may kakaibang vibe. Masisense mo na agad na may something wrong sa loob ng bahay. O baka may multo doon. O baka may hidden na nangyayari doon na hindi alam ng ibang tao, like abuse. Anyways, ito tayo dito. Ano ba masasabi nito? Birds. The cross. Birds cross. Eh, ano to? Yung burden gossip. Burden o pain. O
ano nga ba to? Conflict. Probably nanggaling sa gossip o communication in general. So, pag sinabi mong communication, misunderstanding, miscommunication, delayed ang reply, no contact, ghosting. Uh, Meeting din nga ba ito? Nakalimutan ko na. Parang may nabasa kong ganun. Pero hindi ako sure. Nakalimutan ko na. So, kasi mag-lovers to eh. So, nagtagpo sila, more like meeting. Eto, someone is talking about you behind your back. So, backstabbing. Yan yung pwedeng mag-cause ng distress, stress, suffering para sa iba sa inyo. Sa week na to. So, kung di man kayo maka-encounter nito di ba may someone na malapit sa inyo na magkukwento tungkol dito na may someone nga siyang kaaway, mag-open up yung someone sa inyo na may nagba-backstab sa kanya o nagkaroon siya ng argument sa ibang tao o na-stress siya for some reason. Ngayon, ibang case, baka mapag-usapan na pumunta sa church, magsimba daw. Kasi religion din naman ayun. Mapag-usapan na magsimba. Pwede rin. O mapag-usapan ng religion. Pwede rin namang either kayo mismo to o may someone na mag-open up tungkol sa topic ng pain or regret. Actually, alam ko may depression din to. Ang tagal ko na kasing ginamit tong Lenormand. So, tagal kong di nag-aral. Alam ko depression din to O anxiety, nervousness. Due to different kinds of stressors. Ito kasi dalawa sila So, dalawang taong involved, relasyon o friend, mag-best friend. Magka-close sila So, doon ang galing itong problem. So again, baka kayo maka-receive ng call mula sa ibang tao na problemado daw siya. Ano ba? Alam ko, stress din tong dalawang to. Stress na stress talaga. Dalawang stress. Pero maganda sana kung ito dito. Kasi kung magkabaliktad sila, may healing. May healing conversation na maaaring mangyari. Pero hindi. Reconciliation. Halimbawa lang naman, may nakaaway yung iba sa inyo. Hindi pa posible yung reconciliation for some reason. Ngayon, pwede rin naman ang case relationship issues, di ba? Pwede. O kung dito friend ay kapatid.
O sabihin natin, magpapa-read yung iba sa inyo sa ibang reader. Parang di nila magugustuhan yung malalaman nilang info mula dun sa reader nila. May information na masasabi yon na hindi nila magugustuhan na pwede mag-cause ng anxiety sa iba sa inyo. O kung di man literally magpa-read, ano ba, nanood lang din siya ng katulad nito. Mga ganitong klaseng reading. Ngayon, yung mga nakukuha niyang information sa mga kung ano-anong reading na pinapanood niya, iisa lang, na parang nabother siya. Nabother yung tao dito. Ngayon, halimbawa, may ka-negotiate yung iba sa inyo. For some reason, eto yung, papasok na dito yung negotiation, sponsorship, advertisement, ano pa ba? Negotiation, sponsorship, advertisement, collaboration, sabihin natin ganun, na pwede mag-cause ng problem, whether kayo mismo itong makaka-experience o mismo na magiging ganun, o malapit sa inyo, like celebrity, na mababalitaan nyo na yun nga, ng problema, dahil sa pag-collab sa ibang tao, collaboration, teamwork. Kasi para siyang deal Ito, kaya dalawa tao dito dalawang bird. Para silang nag-uusap, may ka-deal, may project na pag-uusapan. Ngayon, ibang case ulit, ang dami naman. Last na. May mag-couple na hindi nila maamin yung kanilang relationship status. O hindi pa sila ready umamin sa kanilang relasyon. May couple na ganoon. So, halimbawa, di ba nga, general reading to. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Halimbawa, may iba sa inyo na gusto nang lumantad sa relasyon. Yung partner ayaw pa. Ewan ko kung bakit. Gusto niyang low-key lang. Sabagay, case-to-case basis naman. May iba kasing tao na gusto ng privacy o privacy. Ngayon yung isa, gusto niyang public kasi masyado siyang proud. Ewan ko, for some reason ayaw niya lang ng relasyon na lihim. So, hindi sila magkasundo. Pwedeng ganun. Mag-away sila dahil doon. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Ay, oo nga pala. Ano to? Canceled planned. May chance na gano'n. Canceled planned. O postpone. May mapopostpone na event na nakaschedule na sana pero hindi mangyayari, gano'n. Na mabubuisit kayo o yung iba sa inyo. So, halimbawa, example lang, flight. Nakabook na ng scheduled flight. Gantong week nga. Tapos, for some reason, nagka-aberya, hindi natuloy. O na-postpone. Example lang yun. O may meeting daw. Reunion. O may attendang celebration. Bigla na lang hindi nakasama yung isa. O yung kausap niya. Bigla nagka-problema. So, case-to-case basis.
So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Dito, babasahin ko na lang. Let go of the need to control. Allow this situation to unfold naturally. Pay attention to signs, the synchronicities you have been noticing or not coincidences. Have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. So, apat na to. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Letting go. If someone leaves you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. So, ito. 6 na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.